Unang Timoteo sa chapter 3. Ang sabi dito ay this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Yung topic dito is yung bishop. A bishop then, kasi by verse 2, same yung subject sentence, bishop, then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior. Ano to? List. Okay, yung binabanggit, yung mga katangian, ano yung mga ilulook for doon sa isang lalaki na makakwalify to be a pastor, a leader of the church. Sabi dito, given to hospitality, then up to teach. Lahat yan, list. Not given to wine, though negative na dito, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Kasama pati sa qualification, how he handles yung kanyang family. Paano niya pinangungunahan. Bakit? Kasi may nakalagay dito na action. Sabi sa verse 5, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? O nga naman, kung yung pamilya niya, hindi niya napapangunahan ng maayos, bakit pa siya magpapastor? Anong qualification niya? Then verse 6, not a novice, lest being lifted up, hindi raw baguhan, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Katulad din ng Diablo, because of pride, bumagsak siya. May possibility yung ganon. Or, pwedeng mangyari kung baguhan. Verse 7, moreover, he must have a good report of them which are without. Sabihin, hindi lang yung testimony niya sa loob ng church, nakalagay doon sa verse 2, a bishop then must be blameless. Sa loob ng church, wala siyang maipula galing sa mga kapatid. Pero pagdating sa verse 7, dapat kahit sa neighbors niya, may good report pa rin daw siya. Lest he fall into reproach and the snare of the devil. Verse hanggang doon lang, verse 7. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We praise and honor you. Thank you, Lord, sa guidelines na binigay niyo po sa amin. Paano namin pangungunahan ang aming lupon o ang aming kami bilang iglesia na para pangunahan kami, kayo ay nagtatalaga ng mga lalaki na may mga qualifications na kung saan ay layon po ninyo na maging pinuno sa loob ng inyong iglesia. Bigyan niyo po kami ng mga ganitong lalaki, yung mga lalaki dito sa church, mga mananampalataya, may you mold them and use them for thy glory's sake, Panginoon. Grant them spiritual maturity and kayo po ang humawak sa bawat sa amin. Even so, yung mga kapatid din tonight, even the ladies, ay maging babae sila according to your will and babae na kung saan ay malulugod nila kay Panginoon. And be with your people tonight. In Christ we pray. Amen. Again, ang title ng message ay The Officers of the Church. Okay? Ito ay part 2 na to, no? Isang sermon lang ito pero part 2 kasi pinutol ko last time. Yung mga nakaraan natin, tinignan natin yung officer ng church, yung deacon. Alam na natin yan eh. Dapat yung katangian niya, hindi nalalayo sa pastor. Straight sexuality, may integrity, spirit-filled, andun yung ability, good yung kanyang personality, doctrinal maturity, moral purity, sexual purity, in regard dun sa kanyang marriage life, and then at the same time, yung pangsyam ay good domesticity. Doon sa bahay din, dapat napapangunahan niya ng maayos yung bahay niya. Deacon yan Pero yung mga binasa natin dito is qualification ng mga pastors. Kung magkakaroon tayo ng leader dito as pastor natin, yun yung mga titignan natin. Kapag may candidate tayo, may nagsabi, Pastor, sa tagal ko na po na mananampalataya, parang nadidinig ko po yung pagtawag ng Panginoon sa akin sa pagpapastor. Mayroon akong urging o desire na magpastor. Sabi niya gano'n. Parang tinatawag ko ng Panginoon na maglingkod. Okay? Nag-i-start yun sa desire. Mamaya makikita naman natin yun eh. Yun yung mga makikita natin dito. Kapag may ganong lalaki na lumapit sa atin, yung qualification nandito. Dito natin siya titingnan. Okay? Kung siya ay inaadya ng Panginoon na maging pastor natin, titingnan natin siya doon. Doon natin siya i-base. I-judge natin siya doon. Kung qualified siya doon. Okay? Pero last time, may mga words tayo na tinignan na kung saan, usually sa Bible, ay binabanggit yung pastor. May tatlong common words na kung saan naka-associate sa pastor. Minsan ang tawag sa pastor ay elder. Minsan ang tawag sa pastor ay overseer. Minsan ang tawag sa pastor ay pastor. Okay? Yung elder speaks about doon sa kanyang leadership, yung kanyang maturity. Kumbaga, edad.
Matanda. Sa pananampalataya, advance na siya. Overseer, tungkol ito doon sa kanyang ginagawa. Ano ba yung kanyang ginagawa? Siya ay nag-oversee. Pinagmamasdan niya, inaalagaan niya yung mga tupa. Then, nag-overlap yung overseer na kung saan nag-watch over siya doon sa church, doon sa flock. Nag-overlap yung papunta doon sa pastor na kung saan, para madali mo maintindihan yung imagery ng isang pastor ng hayop, ng tupa. Ano ba yung mga ginagawa niya? Kapag naliligaw, pinapalo niya or inaakay niya pabalik. Okay? Pag may sugat, ginagamot niya, inaalalayan niya. Pag naliligaw, hinahanap niya, binubuhat niya, binabalik niya doon sa fault. Ganun ang idea. Same way with sa pastor ng tao, pag nagkakamali yung kapatid, kinokorek. Pag naliligaw, hinahanap, binabalik. Ganun yung ginagawa. Okay? Pag nasusugatan, nasaktan, nilalagyan ng gamot. Ganun yung idea. Inaalagaan. Okay? Ayan ay iba't iba doon sa pangalan na tawag doon sa lalaki na naglilingkod sa church bilang pinuno or pastor. Pero yung mga qualification na nakita natin dito last time, ano yung una nating nakita? Sabi dun sa verse 1, tingin nyo doon, sabi diyan, this is a true saying, tapat ang pasabi. Kung ang sino man ay nagsisikap na maging obispo, yung word dito, nagsisikap or desire. Pag sinabing desire, nagnanasa. Saan mo nagsisimula yung pagiging pastor? Sa pagnanasa, habang nakaupo ka dyan, ay, balang araw, parang gusto ko yung ginagawa ni pastor. Sana makapaglingkod ako sa mga kapatid. Di ko lang alam kung may ganun yung mga lalaki, no? Wala pa. Sabi ni Jaybert. Si Sai kaya, no? Diyan nagsistart yun. Habang nakikinig kayo, parang, Lord, someday gusto ko rin maglingkod sa ganyang paraan. Baka na-imagine mo, balang araw, tatayo din ako dyan. Yung ganon, walang problema doon eh. Okay? Hindi ako ma-offend pag iniisip mo, balang araw, papalit ako si pastor kasi mawawala naman si pastor eh. Mawawala talaga ako if you will be honest and realistic. Kaya somehow, someone should take over. Di ba? O pag ako nawala, pag si JJ naman, tagal naman na nun. Bert, tagal na ba? Si JJ, hintayin ko pa. Tulungan nyo na ako, di ba? Baka di ko naman antay si JJ. Ilan taon na ba si JJ? Mag-7 pa lang. Ano yung plus 20 years pa. Kayo talaga. Plus 20 kayo, 30 na kayo nun. Huwag nang ganon. Mga plus 5 years, Lord willing, no? Pwede na kayong ano rito, Lord willing. O plus 3 years. Ilan taon ka na, Bert, as member? Mula na nabaptize ka, ilang taon? Kailan ka nabaptize? Tulungan mo na ako, malilimutan ako sa dates. September 26, 20. 2024? 25. Mag 1 year ka pa lang. Mga 4 years. O 3 years. Hindi natin alam kasi pag sinabi natin sa pastorate, at least maglagay tayo ng minimum, member siya at least 5 years. Marami na siyang narinig nun. Pero yung pagtayo nyo dito, not necessary na iintayin natin yun. Pwede kayo mag-practice katulad dun sa Imus. Pinagpe-preach ko sila dun eh. O, pwede yung ganun. Parang internship. Siguro mga maybe 3 years. Pwede yung ganun, 2 years. Depende kung how you are, how you have grown. Diba? Pero yung una daw dito, desire. Dapat daw may desire. Okay? Nagnanasa siya na makapaglingkod. Pangalawa, sabi doon, blameless. Anong ibig sabihin sa verse 2? A bishop then must be blameless. Ano yung blameless? Wala ka raw maipula. Ano yan? Perfect? Walang perfect. Imposible. Pero ang main idea dito, wala ka daw maipula sa kanya. Wala kang masabing negative sa ugali niya. Respectful siya. Wala. Wala kang masabi na, ito medyo ano to eh. Medyo may something tong ganun eh. Yung ganun. Wala kang masabing ganun. Okay daw siya as a man. As a lalaking believer. Kung candidate siya, parang wala akong as a believer, lagi itong maaga. Laging nagpa-partake to ng activities sa church. Laging present. Matutulungin. Nakikita ko yan, laging tumutulong. Di ba yung ganun? Naghahatid. Nagsusundo. Ano pa? Naglilinis dito kahit hindi inutusan. Hindi ko sinasabi na baka mamaya si Jaybert, Pastor, dalusa ka. Wala nang problema. Okay? That would be appreciated. Lalo kay Sister Remy. Di ba? Pero sabi, ang idea lang, dapat Christian. Okay? Una, kung may magpapastor daw dito, dapat gusto niya magpastor. Pangalawa, Christian siya. Hindi naman pwedeng hindi member, di ba?
Mamaya may umattend dito, tapos preach ko ito. Gusto daw magpastor. First day pa lang niya dito. Pagtapos ng service ko, Pastor, gusto ko po kayong makausap. Bakit? Sabi niyo po kanina, yung gustong magpastor. Gusto ko po magpastor. Ay, paano yung ganon? May mga papasok dito, mamaya nakita natin yung spiritual maturity. So, yung mga baguhan, bawal talaga. Kasi sinabi na, di ba, novice, hindi baguhan. So, hindi pwede yung ganon. Ano sabihin natin sa ganon? Pastor, meron daw gusto magpastor dito, kaya lang, kaka-attend pa lang niya. Dadalhin mo doon sa qualification. Ay, kaibigan, kasi may sinabi doon sa verse ng Timothy, sa verse 6, hindi baguhan. Ay, hindi, matagal na akong mananampalataya. As mananampalataya. Pero sa church, baguhan. Bakit? Hindi mo siya kilala Malay mo ba, after ilang years, magbago siya. Di ba? Nung una, ang bait-bait. Nung naging pastor na siya, doon lumabas yung sungay niya. Di ba? Hindi pala siya angel. Di ba? May ganon. Pag sila, yung may gusto silang makuha, sila, ginagawa nila yung best nila. Pero pag nandun na sila, then doon nalalabas. Bakit mahalaga yung time? Kasi, mas nakikilala natin yung kapatid. Maganda yung kapatid na i-install sa pastorship dito sa atin, is someone na maaasahan ninyo. Someone na kahit anong mangyari, nandyan, tapat. Kaya yung pagka-attend nyo rito, this is not just something na parang ate daw kasi naano ni pastor. Hindi. You're cultivating din yung character mo na loyalty. Faithfulness mo. Faithful ka ba sa church? Are you doing yung anong dapat mong gawin privately, doon sa personal mong life? Di mo rin sila pinapasakitan. Di ba? Ginagawa mo para maipakitang mahal mo ang church. Dapat ganun Wala kang maipula. Pangatlo, kung may asawa daw siya, the husband of one wife. Hindi babaero. Isa lang daw ang asawa niya at a time. Hindi dalawa, 'di ba? He is a one woman man. 'Yun ang ibig sabihin. Mahirap kasi pag babaero baka mamaya may dalagang member. Kaya minsan sa mga pastorate kapag i-interview o kaya minsan nagka-counseling, better na kapag lagi-lagi yung kasama lagi yung wife, okay? Though pwede naman mag-usap yung pastor tsaka yung babae nang sila lang, given yung situation, halimbawa, kunwari nandito lang kami, nag-uusap dyan, lumayo lang kami ng konti, okay lang ba yun? Okay lang yun, nakikita mo naman kami. Pero kapag dalawa lang kami sa kwarto, yun ang bawal. Okay? As much as possible, dapat nandun yung asawa ko. Or may kapatid na isa sa inyo na pwedeng isama. Okay? Basta as long as laging may mag-witness. Baka mamaya, dalawa lang kami, tapos gawan ako ng issue, sabihin. Di ba? No, Bert? Wala nang witness Bert, magtaga ka na. Tiisin mo lang. Mas madali pag si Bert. Di ba? Pero yun daw, dapat daw, faithful. Ang idea dito, faithful siya dun sa wife niya. Bakit? Kasi, as a pastor, dapat example din siya. Di ba? Ang hirap naman kung idol ko yung pastor ko, bakit? Babaero yun Di ba? Pangit yung ganun. Dapat yung pastor, kumbaga model siya, kahit sa marriage. Yung pastor ko, he's doing his best para maging faithful sa wife niya. Nun yung effort niya, pinaglalaban niya yung marriage. Ganun ng marriage, mga kapatid. You have to fight yung purity ng marriage niyo. Madali magkasala ngayon. Diba? Simple lang, mag-chat ka lang. Marami ka naman sa chat Maraming app para makakilala ka ng tao. Diba? Sinong, may mga ganong app, yung pwede kang makakilala ng ibang tao, yung makapag-video call kayo. Ano bang app yun, Lynn? Pwede yun. Yung pwede kang may mamit na iba-iba. Ha? Ome TV. Omel TV. Omegel TV. Omelet TV. Sinong may account doon? Nako, mag-iingat kayo. Kasi minsan may mga dating app, di ba? Naghahanap ng mga pwedeng Tapos ilan yung percentage ng compatibility, mga ganon. Parang mix and match ito. Foreigner, di ba? Foreigner. Yeah, mahirap. Kaya nga, kailangan yung i-install natin as pastor, faithful.
Nung mga nakaraan natin, kasi kung titingin tayo biblically, pwede bang i-install kahit mga single men sa pastorship? O, tatanungin ko kayo. I'm trying kung nakikinig kayo. Pwede ba natin i-install sa sa pagpapastor yung single na lalaki? Pwede ba? May biblical precedents ba tayo na pwede? Pwede ba? Sagot. Yes, given. Yun lang ba yung qualification, single? Anong area mo pa siya i-judge? Lahat ng binanggit dito. Okay? So, in a way, pastor, single lang siya, so hindi ko ma-judge yung kanyang yung kanyang loyalty, kung loyal ba siya. Tignan mo siya kung babaero. Kung lahat na lang ng dalaga sa church katat. Di ba? Hirap naman kung ako magpapastor, binata ako, tapos lahat ng babae, chinachat ko pala dun sa church. Tinignan ko, baka kung pwede. Ang hirap naman nung ganon. Gusto niyo i-install yung ganon? No, mahirap, di ba? So, dapat yung lalaki is, sa sarili niya, nandun din yung pagpipigil niya. Mamaya, lalabas naman yun eh. Kung binata siya. Bakit ganon, pastor? Mayroon tayong biblical precedents kasi sila Timothy, sila Titus, mga binata yan eh. And then, may mga nagsasabi, si Apostle Paul, binata rin daw. Okay? Hindi ko alam, si Apollos, hindi binabanggit si Apollos kung may wife siya. Pero, and usual, pero nag-serve siya. Yun ang makikita natin. Yung mga pastors din, yung mga nauna, yung mga kilala natin, sila Polycarp, wala akong nakita sa history na wife nila. So, kung sakali, naglilingkod sila as celibate. Wala silang wife. Ganon yung kanilang service. Pero dito, kung may wife siya, dapat loyal siya. Okay? Kung binata siya, pure siya. Hindi siya babaero. Kasi, hindi naman babaero lang kapag lalaki may asawa na eh. Kasi kahit binata yan, pwedeng babaero. Di ba? Ano siya, yung mahilig sa mga babae. Di ba? Pastor, di ba okay na yun kaysa naman lalaki? Oo nga, pero di siya pwedeng i-install. Nakuha nyo? Hindi pa rin siya pwede kasi iba yung ganun eh. Kasi baka mamaya, kung i-install siya, may mangyari na kasi pag may authority na yung lalaki sa church, baka mamaya i-chat niya, mag-meeting tayo kung kunana. Punta ka dito sa church, may pag-uusapan tayo, mahirap na. Walang mag-about sa kanya. No. Ikaw lang pala, dalawa lang kayo. Medyo dangerous na yun. Okay. So, kaya dapat alam nyo din. Pag may ganun na nag-chat sa inyo, kunwari, binata siya, tapos sa church, kunwari, may ganong situation, ang tamang gawin, huwag ka pupunta. Okay. Pumunta ka, magsama ka ng iba. Tignan mo yung reaction niya. Pang-apat, sober. Ito yung sinasabi kanina, self-control. Papasok na dito yung kanina, kung dapat, pure, sexually, and then may part na dapat sober. Kung, 4 pa lang pala tayo. Vigilant, sabi niyang ganon. Active, watchful siya. Okay, awake and watchful. Pang-5, self-control or sober. Andun yung maayos siyang pag-iisip. Kumbaga, nakokontrol niya yung mga desires niya. Hindi niya hinahayaan yung mga kasalanan ang gumapi sa kanya. Okay? Yung mga, halimbawa, ano ba yung mga sins? Usually ng mga lalaki. Usually, pornography. Mahirap ilagay sa ministry yung issue na lalaki mahilig manood ng pornography. O, paano yung ganun? Paano yun, pastor? Paano natin malalaman kung hindi siya nanonood? Pag sinabi niyang desire niya magpastor, i-interviewin natin siya. How is your usage ng internet? Do you watch porn? Oh. Then, doon mo malalaman. How's your, yung thought life? Yung ganon. Tatanungin natin yun. So, nandiyan yung kanyang active watchfulness, nandun yung has self-control yung lalaki, has good attitude, nakalagay dyan sa, tingin niyo dyan sa verse 3. Verse 2, of good behavior. Sabi niyang ganun. Maganda yung ugali. Given to hospitality. Alam niyo ibig sabihin nun? Mapagpatuloy. Di ba? Masaya siya kapag may bisita sa bahay. The way na hinahandle niya yung mga bisita niya, ganun siya. Okay. Kasi bakit nakasingit ito? Kasi kapag pastor ka, public person, hindi mo maiiwasan, may pupunta sa bahay mo. Pag yung ugali niya, ayaw nang may dumadalaw sa bahay niya, pwede kayo, ubraek, ang kayo may entertain. Ang hirap kapag ganun yung pastor. Diba? Kaya dapat yung pastor always available. Willing siya na masira yung oras niya talaga
May mga nabasa akong ganun na mga minister na kapag dinalaw sila ng walang ahead na abiso, ang ginagawa daw ng pastor, sinasabihan niya na bumalik na lang sila next time doon sa schedule nila. Paano kung emergency or something na hindi na sila makakabalik? Oh, yung mga ganon. So dito mahalaga rin pala na yung pastor na i-appoint is someone na magiliw sa mga bisita. Okay? Hindi niya basta tinataboy. Kasi yung pastor ay public person. Meron siyang friendly demeanor. Pangwalo, up to teach. May ability na magturo. Yung ganito, may ability siya na mag-prepare ng sermon, tawag nito, na o-organize niya yung kanyang idea. Nakakagawa siya ng topic, nakakapag-prepare siya ng sermon. Itong pag-prepare ng sermon, na-train yan. Yung mga lalaki, kapag nag-preach ako, subukan yung kapain yung preaching ko. Nakakapa niyo yung 3 points. Di ba, pag nag-preach ako, minsan sa topic na ito, binasa ko yung passages. Di ba ganyan ginagawa ko? Pagkatapos kong basahin sa mga passages na to, 3 bagay yung aalamin natin. Di ba, ganun ginagawa ko? Yung mga lalaki, it would be best kapag kayo nagsusulat. Mag-start kayo mag-notes, lalo na yung mga babae kasi para hindi natin malimutan yung lesson. Pero something na isa sa kanyang katangian daw, ay meron na siyang ability na magturo. Okay? Able siya na may communicate yung mga natutunan niya from the Bible ng maayos. Ang hirap naman kung bulol. Di ba? Dito man nakakatuwa dito kasi kahit yung ability na makapag-communicate clearly doon sa mga hero niya, something na tinitrain pa rin niya ng Panginoon, giftedness yung pagtuturo. So may mga instances na mahalaga na tignan natin yung ability na to. Paano yan, pastor? Kunwari may gusto magpastor sa atin. Sabi niya, pastor, okay na siya eh. So far doon sa mga qualification natin, okay naman siya. Dito nga lang, gusto natin i-check kung marunong siya magturo. Interview ba kailangan mo nito? Hindi. Mag-demo. Sa DepEd, bago ka i-hire, kailangan mag-demo. O mga nag-a-apply na teacher, magde-demo para makita nila kung marunong ka talagang magturo. So, ganun din sa atin. Pag sinabi niya, pastor, gusto kong may desire ako na magpastor. Tapos pasado siya dun sa mga qualification na nabasa natin. Then after nun, yung paano rin matetest yung ability niya na magturo, bibigyan natin ng time, ng pagkakataon. O sige, magturo ka for 1 year. Every other week. Kasi hindi naman pwedeng wala akong gagawin di ba? Kumbaga, intern pa lang siya. Pwedeng ganon. Given yun ang gusto ninyo. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kapag may ilalagay tayong pastor, tatanungin ko kayo. Mga kapatid, sabi ni brother ganito, gusto niya, may desire siya na magpastor. And willing siya na mag-undergo ng training pa. Okay naman yung qualification niya. Would you like na subukan yung kanyang up to teach, yung ability to teach? Kung papayag kayo, bigyan natin siya ng 6 months probationary or 1 year probationary. Then we will decide. Pwedeng ganun yung mga kapatid. It's up to us. Okay? Kung paano nga gawin. O negatively, sa number 9, dapat daw siya, hindi addicted sa wine. Hindi siya manginginom. Hindi siya maglalasing. Pang-10. Sabi dito, hindi raw siya nakarelate dun sa wine. Hindi daw siya yung dahil nakainom, nakikipag-away. Nakita mo rito, mahirap kapag lasinggero yung pastor No? Baka nakainom, magpe-preach, no? Na kayo nga ubing. Hindi. Di ba, may ganun Tapos sabihin yung kapatid, ito may ko. Usually kapag mga lasing, di ba kayo na kahit yung mga nakaraan na, nung bata pa siya, na ilalabas niya, no? Yun ang minsan problema Kaya minsan kapag mag-i-install tayo, tapos manginginom siya, baka mamaya nakainom siya, tapos time niya mag-preach, baka ang lumabas sa bibig niya, yung mga hinanakit niya. Si kakabsat, malagip mo, idi. Kailan yun? 2000 ano pa yun baka nalipatan di dyan yung shock, hangko malipatan di dyan. Diba? Ganun yung mga lasing paano kung ganun yung nai-install nyo rito? Paano nyo malalaman, pastor? Maraming way.
biglain yung bisitahin. 'Di ba? Oh, tanungin yung kapitbahay, sige nito bang kapatid? Nagiinom yung kapatid, ay hindi po, magandang testimony dito niyan. Oh, di good. Inaalam natin yun mga kapatid. Hindi tayong pwedeng sinabi niya, o di okay na yun. Hindi ganon. Susundin natin lahat ito. Tapos sabi rito, not greedy of filthy lucre. Hindi siya dishonest. Yung para magkapera siya, gumagawa ng illegal. Hindi siya ganon. Okay? Si Pablo may instance na kailangan niya ng pera. Alam niyo ginawa ni Paul? Naggawa ng tent. Nagtahi siya ng tent. Ano yon? Para lang kumita si Paul, gumawa siya ng paraan. Sa malinis na paraan. Okay? And then sabi rin dito sa pang 12, but patient. Ito, mahalaga to sa ministry. Yung lalaki na patient, matyaga, sabihin mabuti o mabait, malawak yung pag-unawa niya. Pang 13, not a brawler. Yung kanina, yung pagiging striker niya na palaaway, nakarelate doon sa wine. Okay? Hindi siya pwedeng lasinggero o manginginom, naglalasing, kasi baka dahil doon, under the influence ng liquor, palaaway siya. Pero dito, may hiwalay na criteria na sa dapat yung lalaki, yung kahit normal din siya, hindi under the influence of wine. Hindi siya yung lalaki na nakikipagsagutan kung kani-kanino. Katsika! Makikipag-away na dun sa kapitbahay niya. Oh, hindi maganda yung ganon. Okay? May mga pastor, paano yung ganon? May experience siyang ganon one time dun sa life niya. We will be wise dito, ha? Iba yung ugali niya, iba din dun sa mga pagkakataon na siguro may time kailangan niyang sumagot. Di ba? We need to, i-assess natin ito. We will discern kung ano ba yung nangyari at that time. Kung nagkamali siya, pwede natin siyang i-review. Pero nonetheless, ang titignan natin yung buong pagkatao niya. Ganon ba talaga yung ugali niya? O baka isolated cases. Mahirap naman kung masyado tayong perfectionist, no? Wala makakwalify niyan, mga kapatid. If we will be perfectionist. Wala namang ganon din sa atin. Okay? Tapos sabi rito, not covetous. Hindi siya yung gusto mag-ministry that for ill reason. Na sabihin, ay gusto ko magpastor. Sabi niya ganon. Bakit? Kasi sa church namin, yung pastor may kotse. Gusto rin niya magka-kotse. Yung ganon. May nagbigay lang naman sa akin yan. Magpastor ka muna, pero wag mong hangarin yung magka-kotse. Hangarin mo, Lord, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Yun lang. Kung bibigyan niyo ako ng kotse, walang problema. You may wait long time, pero it doesn't matter. Ang point, yung desire mo dapat is makapaglingkod, mag-glorify ang Panginoon sa buhay mo. Diba? To follow na yung blessings. Pang 15. Sabi rito, yung pang 15, someone that ruleth well his own house. Sabi rito sa verse 4, na namamahalang mabuti sa kanyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ito, kung may asawa siya, tapos mayroong anak, kung gusto niya magpastor, dapat siya daw yung tatay na kinokontrol niya yung mga anak niya. Hindi pwede yung anak niya yung kumokontrol sa kanya. Dapat, pag nakita ng mga anak yung tatay nila, takot na yon, sumitsit na yon. Yung disiplinarya na tatay, ganyan yung pwedeng i-appoint. Hindi pwede yung mga tatay na sunod-sunuran dun sa anak, hindi pwede. Hindi pwedeng yung anak nila nagwawala na dyan, walang ginagawa yung tatay, walang ginagawa yung nanay. Hindi pwedeng ganon. Delinkwenta yon paglaki nun. Kaya you need to discipline. Kailangan nyo kontrolin. Tayo magdidikta kung ano yung ugali din ng bata. Yung tatay na to, maayos yung pamamahala niya sa asawa niya, doon sa affairs ng pamilya nila, yung budgeting ng pamilya nila. Kasi ang hirap naman magpastor na yung tatay. Kunwari, ilalagay natin i-appoint natin, pastor. Yung pamilya niya, ginugutom niya. Gusto niya raw magpastor, pero ang binibigyan niya lang budget sa asawa niya, 100 per week. Namamanage ba niya yun ng maayos? Paano yung ganon? Yung mga anak niya, di niya dinidisiplina. Pakalat-kalat lang dyan. Lahat, titignan natin sa pagiging pastor niya. Hindi pwedeng yung mga anak niya, hindi maayos, hindi naliligo, pumapasok, hindi naliligo, hindi nagtututbrush, hindi maayos yung suot, hindi, you know my point, yung hindi man lang inaasikaso, tapos gagawin nating pastor yon.
Do, iba yung sa nanay. Pero pwede niyang sabihan, yung anak ko, ayusin mo Pero yung tatay, may contribution dun. Nakuha niyo? So, overall package ito Hindi pwedeng hindi. Kung may anak siya, may pamilya siya. Pang 16, hindi raw baguhan. Bakit? Kailangan yung ilalagay nating pastor, sabi ko kanina, at least 5 years sa church. Akin lang yun. Okay? Kung mag-a-appoint tayo, at least minimum 5 years na siya dito. Dapat ganun. At least. Okay? Bakit hindi pwedeng mas bata? Baka kasi marami pa siyang hindi alam. Kasi nire-require sa mga deacons yung spiritually matured. And so dito, mapapansin natin, bakit hindi baguhan? Kasi nga, ang nire-require sa pagpapastor, spiritually matured. Naalala niyo yung unang term sa pastor? Di ba 3 term? Ano yung unang term? Overseer, ano yung mga terms? Overseer, pastor, ano yung isa? Yung una. Ano tawag doon sa pastor? Member sila ng anong group? Basically sa church. Mga elders. Pag sinabing elders, matatanda. Saan sila matanda? Sa edad ba? Yes. At the same time, sa maturity. Hindi pwede yung bata sa pananampalataya. Dapat matanda na rin sa pananampalataya yung ilalagay. Bakit? Andun kasi yung danger na pwede siyang maging mayabang. Pag hindi nila fully naiintindihan yung ministry, tapos bata pa, nilagay sila dun sa baka pwede silang maging mayabang. Diba? Tingin niya dun sa mga mananampalataya, utusan niya. Diba? Pwedeng ganon. So, we need to be careful. Pang 17, our last. Moreover, he must have a good report of them which are without. Sabi doon sa verse 7. Bukod dito ay dapat din namang siya yung magkaroon ng mabuting patotoo ng mga nangasa labas. Sino yon? Yung mga unbelievers. Paano mo ito malalaman? Kung yung lalaki ay nagkatrabaho, pupuntahan mo yung trabaho. Punta mo yung manager. Good morning po, ma'am. Ako po ay pastor ni brother ganito. Ako po ay representative ng church. We have something we'd like na malaman about doon sa kanyang character dito sa loob ng workplace niya. Ayan, lagi nga nag-uuwi ng clip yan sabing ganon. Naku ho, di ho maganda yan ho. Kasi sabi niya ganon, bakit ho? Collector ho yan ng inik. Hindi na ho nagre-remit yan. Yung mga ganon, okay? We need to, something na you get the point. Dapat good testimony or good reputation. Ito, we need to be clear dito kasi maraming church na, nagtatalo dito. In regard ng plurality ng elders, malapit na po ako, I'm about to end. In regard sa plurality ng elders, yung maraming pastor sa isang church, hindi ako naniniwala ron Maraming mga churches ngayon, naniniwala sila na dapat sa isang church, pwedeng 3 ang pastor. Okay? Hindi ako naniniwala ron. Ang paniwala ko, isa lang ang pastor, pero pwede na maraming deacons or pwedeng maraming elders na matatanda sa church. Ayon doon sa kung ilan ang ibibigay ng Panginoon. Bakit, pastor? Paano mo nasabi? Bakit hindi ka naniniwala doon sa plurality ng elders doon sa isang church? Bakit single pastorship ka? Ito tignan natin. Kilala niyo si Polycarp? Si Polycarp, sabi doon sa history, Saint Polycarp of Smyrna, alam niyo sa Revelation, yung 7 churches, di ba sinulatan sila ni Lord Jesus? Ang sabi niya, kay John, isulat mo dyan, to the angel, sabi niya ganun, and to the angel of the church of Ephesus, sabi niya ganun. Angel, pag sinabing angel, singular. Isa lang. Sa church ng Ephesus, isa lang ang pastor. Sabi ni Lord Jesus, John, sulatan mo yung church. Sabihin mo, ito naka-address doon sa angel, yung pastor. Kaya naniniwala ko na yung church ay led by one pastor and pwede na maraming deacons and marami din siyang kasamang mga elders o matatanda sa church na not necessary ay pastor. Okay? Bakit? Kasi pag tinignan natin, si Polycarp, siya daw yung pastor ng Smyrna, was a 2nd century Christian bishop, apostolic father, sabi niya ganon. Sa Smyrna si Polycarp si Ignatius. Ignatius of Antioch was an early church father and not much is known about him. Ito tingnan nyo si Polycarp, pastor daw siya ng Smyrna. Si Ignatius, pastor daw siya ng Antioch. Pag inaral niyo yung history, wala kayong mababasa na kasama nilang nag-lead.
Isa lang lagi. Sila lang yung pastor. Kaya yun yung aking stand. Alam niyo ba si ano? 'Di ba si Paul, pinadala niya si Timothy doon sa Ephesus. Naging pastor ng Ephesus si Timothy. Then later on, nagtalaga si Timothy doon ng mga pastors na iba't ibang local. Pero nonetheless, yung early church na yan, sila ay led by Timothy. Okay? Isa lang din. Hanggang sa makapagpadami sila ng churches. Ganun ang goal nila. Pero pagka dumami na yung local churches, nilalagyan na lang din nila ng isang pastor. So sa isang local church, isang pastor. Okay? Pero pastor, pwede ba tayo? Isang pastor, 3 teachers. Pwede. Kung yung mga lalaki natin dito magmamature, yun ang ipag-pray nyo para later on, tagapagturo din na rin sila rito. Hindi lang ako yung maririnig nyo. Pwedeng magpalitan na kami dito sa pulpit. O yung iba, wala muna sa pulpit, pero magturo na lang muna sa Sunday school ng adult. Pwede yung mga ganun pang mga kapatid. Ba't di natin ginagawa, pastor? We are limited. Yung manpower natin dito is limited. Kaya yung mga lalaki dito na young people, pag-pray nyo, Lord, sana ingatan nyo sila. Di sila magkasalan, di sila malayo. Later on, gamitin nyo sila sa ministry para sa kapurihan ninyo. Para mag-benefit kami as a church. Mag-glorify kayo. Sa Acts 15:12 hanggang 13, na nagkaroon ng meeting sa Jerusalem, may isang lalaki din na tumayo at nagbigay ng sentence niya, si James. Pag kung di kayo aware, si James ay pastor ng Jerusalem. Based sa history, siya lang din. Ganyawa, si James ay pastor ng Jerusalem. Si Ignatius ay pastor ng Antioch. Si Polycarp ay pastor ng Smyrna. Ganon nila tinitignan. Isa lang. Teka lang, pastor. Bakit yung ibang passage, sabi sa Acts 14:23, and when they had ordained them elders in every church. Yung elders dito, basically, ang ibig sabihin ng elders ay old age. Okay? Ano to? Plurality ba of elders ba ito? I don't think so. Kasi kahit sa Jerusalem, marami silang doon mga elders, pero not necessary pastor. Ibig sabihin lang advanced in age. Dito yung i-ordain ni Timothy? Pwedeng ito ay isang pastor and then maraming deacons. Pwedeng ganun. Yung kanyang ginawa dito. Katulad din niya sa James 5:14, is any sick among you, let him call for the elders. Sabi niyang ganun. Ba't pastor, lagi mo sinasabi isang pastor lang? Kasi nga, even the history, yun ang tinuturo. Yun ang nakita nating practice ng early church, isa lang. Ngayon, marami kayo maririnig, kahit mga reform, mga plurality of elders sila. Marami sila, maraming pastor. Mga kapatid, may advantage yung single at meron ding disadvantages. Same way with plurality. Pag madami na yung pastor dito, lahat din sila nagtuturo dito. May danger din. May danger din yung isa na pag isa lang ang pastor, baka mangyari, tyrant naman siya, malupit. May mga makikita tayong mamaya. Pero nonetheless, may kita natin, may mga passages na binabanggit sa Acts 14:23, sa James 5:14, kahit sa Philippians 1:1, with the bishops and deacons. Sabi niya gano'n, pastor, yung sinulatan ni Paul yung Philippi, sabi niya, with the bishops and deacons. Sabi niya gano'n. Wait lang. May sinabi rin naman sa Galatia 1:2, na churches of Galatia. Kahit sa Galatia, maraming churches. Ganito yung gusto ko makita nyo. Sa Galatia, isang malaking province, may mga churches daw. Ang tanong natin ngayon, ilan ang pastor bawat church? Isa. Ito, may sample tayo. Sa Romans 16:1. Sabi niya, I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant. She was a deaconess of the church, which is in Cenchrea. Maganda niyo to? Si Phoebe ay diakonong babae sa Cenchrea. Tapos sa Acts 16:5, likewise greet the church that is in their house. Sa kaninong bahay? Bahay ni Priscilla and Aquila. Imagine nyo to maraming local churches. Sa Galatia, maraming local churches. Sa Rome, maraming local churches.
Pero usually, ang mga nagiging leader or pastor ng local churches, ng mga house churches, minsan kung sino din yung host. Sila yung nagiging pastor. Sinong host? Yung may-ari ng bahay. Usually, may mga ganun nangyayari. Ito lang yung gusto ko makita natin. Parang yung mga binasa mo, pastor, kahit yung sa time nila, yung anak ni Philemon, o kahit si Philemon, naging pastor din ng sarili niyang household, may danger yan. Meron lang naman tayong bad example na isa. Kilala niyo si Diotrephes? Sa 3 John, verse 1, chapter 1, verse 9 hanggang 10, I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. Si John, meron siya mga missionary. Ginawa niya ng recommendation letter. Pag pumunta sila sa isang lugar, pinapakita nila yon. Baka sakali, pag nalaman nung mga pastor doon, kapatiran yon, tulungan nila, patuloyin sa bahay. Walang mga hotel noon. Ang hirap magbiyahe kapag missionary ka. Kaya ang naasahan ng mga missionary noon, pag nakarating sila sa isang lugar na mayroong Christian church, ang pag-asa nila, baka tulungan sila, patuloyin sila, meron silang masilungan, may umasikaso sa kanila. Ang ginawa ni John, binigyan niya ng recommendation letter. Pagdating ng mga minister, ng mga missionary doon kay Diotrephes, dahil gusto niya raw yung sarili niya na laging siya, di raw niya tinanggap at pinagsalitaan pa niya yung mga tao ng masama, not content therewith. Hindi pa siya nakontento, neither he himself received the brethren. Hindi na nga niya tinanggap yung mga kapatid. Ang ginawa pa daw niya, forbideth them that would. Pag nalaman ni Diotrephes, may dumating ditong mga missionary, kausap niya yung church, pag may tumanggap sa inyo, tatanggalin ko kayo. Ganun siya. Kasi sabi rito, and casted them out of the church. Pag may tumanggap daw na Christian, halimbawa, tinanggap ni Sister Rena, ay, missionary ganito, dito na kayo tumuloy sa amin. Nalaman ngayon ni Diotrephes, oy, Sister Rena, ba't mo tinanggap? Sabi ko, tatanggalin kita. Bukas, huwag ka na mag-church dito, and forever, sabi niya gano'n. Bakit gano'n siya? He loved the preeminence. Gusto niya siya yung sa church, siya yung mangunguna sa church. Tyrant siya. Bad example siya ng single pastorship. Pero not necessary na masama yung single pastorship. Okay? Yung plurality ng elders, alam nyo bakit ayaw ko yan rin yan? Heresy yan ng mga reformed Alam nyo saan galing yan? Yung mga reformed. Sino yung mga reformed? Yan yung mga members ng Catholic Church na umalis sa Catholic Church, nag-reform. Tinanggihan nila, tinalikuran nila yung mga maling doctrine ng Catholic. Halimbawa, ayaw na nila ng mga idol worship. Hindi na sila naniniwala doon kay Mary, yung Mariola tree. Hindi na nila tinatanggap. Yung celibacy ng mga minister, hindi na nila tinatanggap yon. Yung infant baptism, yung iba, kinere nila, yung iba, hindi. Pero ang tawag sa kanila, Reform or Protestant. Kaya ayoko rin yun Bakit? Yung mga propagator nito, originally, Catholic din. Hindi talaga sila Baptist, hindi talaga sila Christian kung tutuusin. Dito may kita natin, si Diotrephes, bad example. Okay? Dito, ang ginawa niya, dahil siya yung leader, kaya niyang gawin yun. Pinahirapan niya yung mga member. Pag may tumanggap sa mga missionary, inaalis niya. Kawawa naman sila. Okay? Pero nonetheless, yung aim ng sermon ko ay makita niyo kung sino yung dalawang officer sa church. Deacon and pastor. Dalawa lang yung officer natin dito. Pastor, meron tayong finance officer. Masama ba yun? Not necessary. It's for transparency. Di ba? Yung worker natin dito, Sister Remy, yung mga Sunday school teacher natin, okay lang ba yun? Pwede i-open natin yung ministry na yan. There's nothing wrong doon. Pero yung pinaka-main leaders sa church, when it comes to leadership, dalawa lang. Sa practical aspect ng church, deacons. Pagdating sa spiritual aspect ng church, ay mga pastors na. Sila yung namamahala na dyan. Okay? Bakit mo pa dinil yan, pastor? Gusto ko ma-realize natin ito kasi ngayon, sa panahon natin, even yung plurality ng elders ay heresy. Marami kayong maririnig, ay, pangit yung single pastor. Bakit? Paano nyo malalaman kung mali yung tinuturo niya? No? Paano nyo nga malalaman? Wala ba kayong Bible?
Kayo makakaalam whether I'm a tyrant. Pag kayo may gustong sabihin o mali ako, you can approach me. Pwede naman eh. Pero i-explain mo Tsaka isa pa, yung mga plurality of elders na yan, propagated by yung mga reform groups. Okay? Kaya alam nyo bakit ko ni-raise ito? Hindi lang naman yung plurality yung concern ko eh. Alam nyo kung ano mga kapatid? Yung mga reform, marami silang ibang doctrine. Halimbawa, alam niyo yung amillennialism? Sa view ng end times, merong babalik pa si Lord. Tayo yun. Pre-mill. Naniniwala tayo na babalik pa ang Panginoong Hesukristo. Na magre-reign siya, mag-establish siya ng 1,000-year reign. Exact, 1,000 na taon. Yung mga reform, usually, hindi na sila pre-mill. Amil na sila. Sa kanila, nasa loob na raw tayo ng 1,000-year reign. Itong 2025, part na daw to ng 1,000. Hindi ako naniniwala. Bakit? Sabi ni Lord, magre-reign daw siya ng 1,000. Exact. Sinabi niya eh. Ano yun? Figurative? Hindi. I believe literal yon. Ano pa? Mayroon ding belief yung mga reformed, yung replacement theology, na pinalitan na daw ng church tayo. Pinalitan na daw natin yung Israel. Kumbaga, ang dating, wala na raw pakialam ngayon ng Panginoon sa Israel kasi nga, dahil ni-reject nila si Lord Jesus, so ang church na daw, ang ngayon, ang chosen people na daw ng Panginoon ay yung church, hindi na yung Israel. Hindi ako naniniwala ron. I believe na yung Church of Israel is, yung Israel as a nation is distinct sa church as tayo. Ginagather ng Panginoon tayo. Kasama tayo dun sa church. Kung ligtas tayo, part tayo ng bride ng Panginoon. Pero nonetheless, sa Israel as a chosen nation, mayroon pa rin mga tao ang Panginoon doon na later on ay magiging part ng church. Sila pa rin yung chosen nation. Kapag nag-reign ang Panginoong Jesus, saan siya magre-reign? Di ba sa Israel? I-rule niya yung Israel as king. Kung hindi na yung Israel ay nation, sinong i-rule niya? So, hindi ko tinatanggap itong plurality of elders, yung mga maraming doctrines ng Reformed theology. Bahala na lang yung mga magko-comment kahit mai-upload doon sa YouTube natin. YouTube ko, okay? Nasa last days na tayo, kaya maraming ganun. Pero be it far from me na makurap din ako ng ganong mga doctrine. Hindi ko inaano yun, tinatanggap yung replacement theology. Okay? Be it sa inyo. Pwede nyo i-study further, okay? Pero nonetheless, bago tayo magtapos, sabi dito, ang requirement daw sa pastorship ay someone who desire to be a pastor and at the same time, someone who is a Christian. And that's the question. Are you a Christian ngayong gabi? Yung mga kaibigan namin, are you a believer? Mananampalataya na ba kayo ngayong gabi? Ligtas na ba kayo? Naranasan nyo na ba yung kapatawaran ng Panginoong Kristo? And it's my prayer na maunawaan mo yung ebanghelyo ng Panginoon that Jesus came to save sinners. Na makita mo na yung sacrifice niya, yung death niya sa cross is for the forgiveness ng iyong kasalanan. And it's my prayer na matanggap mo yan. Okay? Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We give honor, praise, and glory sa inyo. May you equip your people. May we realize yung mga aral na tinuturo niyo sa amin from the Bible. May we have conviction ng mga bagay na ito and lean on them and cast ourselves wholly sa inyong mga salita. And patibayin niya kami sa aral ng magaling Panginoon. Bless your people and all of us. And bless the rest of this evening. In Christ's name I pray. Amen. Sige ba, mag-prayer muna tayo.